na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga proyekto at serbisyong sinimulan para sa mga tao. Dagdag pa niya, mas lalo pa nilang palalawakin ang kanilang mga programa. Sa gilid naman ng kalsada, kinausap ni Roda si Tindeng. Sinabi niya na alam niyang galit si Tindeng sa mga politiko, lalo na sa mga nagpapatuloy ng political dynasty. Ayon kay Roda, madalas hindi tinutupad ng mga ito ang mga pangako. Sumang-ayon si Tindeng at matapang na sinabi na ni isa man sa kanila ay walang nagkatotoo sa mga ipinangak. Sumunod na nilapitan ni Roda si Pilar. Ngunit pinagsabihan siya ni Pilar na huwag daw magtanaw ng utang na loob. Anya, bilang mahihirap, dapat pa silang magpasalamat na may namumuno sa kanila kahit papaano. Nagulat si Roda sa sinabi ni Pilar. Nag-init ang kanyang ulo at nagalit. Dito niya binigkas ang kanyang galit, sinabing matatapos din ang araw ng mga tulad ni Pilar at isinumpa niya ito. Samantala, ipinakilala na ni Chairman si Tanggol bilang kanilang opisyal na kandidato sa pagka-Vice Mayor. Itinaas ni Chairman ang kamay ni Tanggol sa harap ng mga tao bilang tanda ng suporta. Lumapit si Tanggol kay Roda at kinausap siya. Sinabi niya na magtutulungan sila para maiahon at mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa Maynila. Tila galing sa puso ang kanyang mga salita. Makikita sa mata ni Roda ang pag-asa. Natuwa siya sa sinabi ni Tanggol at agad niyang tinaas ang kamay nito bilang simbolo ng kanyang buong suporta. Hindi lamang sina Roda at Chairman ang nagpakita ng suporta kay Tanggol. Maging ang mga tao sa paligid ay nagpakita ng mainit na pagtanggap. Kitang-kita na nais nilang si Tanggol ang mamuno. Unti-unting lumilinaw ang kinabukasan ng Maynila sa pagbabagong inihahain ni Tanggol. Mula sa pagdududa ng ilan hanggang sa buong suporta ng mga tao, makikita ang matibay na paninindigan ni Tanggol para sa kapakanan ng masa. Habang nananatiling matibay ang kapangyarihan ng mga tradisyonal na politiko, unti-unti namang nabubuo ang bagong pag-asa sa mga mata ng taong bayan. Sa tulong ng mga tulad ni Roda at Chairman, lumalakas ang panawagan para sa tunay na serbisyo at hindi pawang pangako lamang. Patuloy ang pagtutunggali ng kapangyarihan, ngunit isa lang ang malinaw, ang damdamin ng mga tao ang siyang magiging susi ng pagbabago. Ibahagi ang inyong saloobin sa comments section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.